Una sa ating mga balita, binweltahan ngayon ni Pangulo Aquino si Vice President Jejomar Binay kaugnay ng mga pahayag nito kontra sa aksyon ng gabinete sa ilang problema ng bansa. Ayon sa Pangulo, kung may pagpuna, dapat constructive criticism at magbigay ng solusyon. Sinabi ng Pangulo na bilang ikalawang pinakamataas sa opisyal ng gobyerno, may obligasyon si Binay na ibahagi ang kanyang kaalaman para malutas sa mga suliranin ng bansa. At kung hindi na kontento sa diskarte ng gobyerno, palayaan niya si Binay na kumalas sa administrasyon. Narito ang report ni Elena Luna. Ipinaalala ni Pangulong Aquino kay Vice President Jejomar Binay na malaya siyang makakaalis bilang miyembro ng gabinete kung hindi na siya sumasang-ayon sa kanilang ginagawa. Sinabi ito ng Pangulo matapos lumabas sa ilang balita ang pagiging kritikal ng Vice President sa administrasyon. Number one, kung palagay niya meron kaming kulang na ginagawa, membro siya ng kabinete, di abisuhan niyo kami, hindi mo mag-advise. Paano nating improve yung sistema? At hindi choice yun, obligasyon niya, membro siya ng kabinete. Kung palagay naman niyang mali ang direksyon namin, siyempre malaya rin siyang hindi na sumama sa aming mga kilusan. Kung may solution siya, parang hindi ko yata narinig sa mga pagpupulong ng kabinete, itong mga solutions na to. So kung may solution siya, bakit sana sinare niya? Siyempre tanong, bakit hindi niya sinishare? Sinabi ng punong ehekutibo na ang isinusulong ng kanyang administrasyon ay ang kalayaan. May kalayaan aniya ang lahat na kumilos kung ano ang palagay nila'y tamang dapat gawin basta't naaayon sa batas. Pero ipinaalala rin niyang pangalawang pinakamataas na lider ng bansa si Binay na inaasahan niyang naglahad sana ng solusyon sa problemang kinakaharap ng bansa. Kung meron kang palagay na pagkukulang ng gobyerno, miyembro ka ng gobyerno, pangalawa kang pinakamataas na opisyal ng bansa, may obligasyon ka ibahagi yung kaalaman mo para magkaroon ng masustong solusyon. Kung palagay mo meron ka mas maano. Sa naging panayam din ng media sa Laguna, nanindigan si Pangulong Aquino para sa mga miyembro ng kanyang gabinete. Inulit niyang dapat ipagkaloob kay Binay ang presumption of innocence sa kontrobersyang kinakaharap. Ito ay kahit pa nanawagan si Akbayan Representative Walden Bello na tanggalin sa pwesto si Binay, pati na rin sina Agriculture Secretary Proceso Alcala, DARS Secretary Virgilio de los Reyes, PNP Chief Alan Purisima at Budget Secretary Florencio Abad. Katwiran ni Bello, kailangan gawin ito para mapanumbalik ang kredibilidad ng mga reformang isinusulong ng Administrasyong Aquino. Ito ang naging tugon ng Pangulo sa mambabatas. Pinagpipilitan ko sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, no, ang basehan, ano ba ang pangangailangan ng taong bayan na dapat tugunan. Siguro mungkahi ko na lang sa kanya, kung palagay niya yung pananaw lang niya ang tama, no, 2016 may eleksyon ng presidente, bago gusto niya lumaban doon, at pag siya na presidente, mapapatakbo niya ayon sa vision niya. Okay. Sa ngayon, palagay ko ang ginagawa ko, ang dapat gawin at ang tamang gawin. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.